Tao po. Tao po. Si Rishen. Oy, si Rishen. Magandang hapon. Magandang hapon po. Uy, may mga bagong tao pala dito. May mga bagong muka. Magandang hapon po. Makikituloy po. So, makikipasok ka. Baka bawal dito ang sapatos. Bahay ni. Yan, grabe ang ulan po. Nakibisita lang muna, ano. Gusto iaanin ko sana si Romel, kakamustahin. Kaso wala naman yata dito. Ano si Romel, si Rishen? Kumukuha po ng So mga kamag-anak po kayo ni Romel? Nila si Rishen? Ay, pamangkin mo si Sherry. Ay, sila. Saka si Sher. Eh, si ate. Ano ka? Kapatid ni Romel. Ngayon ko lang ikaw nakita, Ngayon ka lang po nagpakita. Bundok sa dito. Saan po kayo dati na ate? Hindi pa kailan yung huling baba nyo? Pag nababa kayo dito, saan kayo natira? O hindi pa talaga? Hindi kayo nababa dito? Eh dati nung nabisita ako dito, hindi kita nakikita Nauwi ka rin ba noon? Hindi. hirap po kami bumaba. Sa baba lang po kami pag may shell. Grabe ano pangalan niyo po ate? Rochelle. Si Rochelle. Kumusta naman po si Romel? Biglang biglang paalam sa akin. Di na daw siya mauna mapasok. Ano nangyari doon? Hindi ko po alam. Inano mo naman doon ka na muna. Baka ikaw Hindi naman. doon na lang siya tumira ate. Hindi naman. Baka sinabi, ayaw na. Baka sinabi mo, dito ka mas magandang buhay sa bundok Kawawa rin naman siya pag mag-ibat ang trabaho yata pag doon di ba? Sila ate naman, sila mama mo po. Ayos naman po. Wala sila dito ngayon. Nasa bundok po. Palaging ganun siya ang sistema dito. Pag wala dito, nasa bundok, nag-uuling. Ganun lang talagang hanap buhay, Simple lang. Po kami ng 14, pangbahay. Magbawa po kami sa may taas. Dito lang, malapit lang. Sa ibang bahay ni Romel po, siguro lang. Bakit di na lang dito? May asawa ka na ba, ate? Ayun po, nasa bundok. May anak na? Isa lang. Kaya pala, sabi ka. Kala ko wala ka pang asawa kasi kung wala, dito na lang sana rin kasi kalaki-laki na naman ito. Malawak-lawak din naman ito kahit paano, kasya naman sa ilang tao. Siyempre, kung gusto mo naman, makituloy, pwede ka naman dito kasi bahay niyo naman ito, Baka, anong klaseng bahay niyo? Simentado rin doon? Parang po siya. Native lang, Simple lang. simple lang. Yung pag-alis ni Romel, medyo siyempre, nakakagulat. Siyempre gusto ko rin baka ang iniisip niyo, naiisip ko baka ayaw na ni Romel magpatulong Kaya ngayon, nandito ako, tatanungin ko rin siya mamaya. Kaya kung ano talagang nasa isip niya. Kasi nalilito ako Hindi ko po sinasabihan na pumasok po yan. Ayaw na palang Bakit daw po? kami magagawa. Bakit daw po? Sa anong dahilan daw po? Hindi ko na alam Hindi ko rin po alam Hindi mo na alam. Parang siya. Walang Ayaw talaga po magpasok sa akin, ganun. Nice. Baka si Tiyo yun na nakakaalam. Tito, alam niyo po ang sagot? Medyo May magbuling-buling daw muna siya ron magtanong. Pero yun ang sinabi niya. Medyo emotional din talaga minsan tong batang to. Kaya nga sabihin niya yung problema niya. Sabi niya, gusto lang daw muna niya magkano doon. Gusto mo pag-isa muna. Magbuling, magtanim doon. Nagbabahay siya ron Siya? Bakit? Nagtayo na nga siya ng mga doon, haligi sa Para saan? Doon na siya matira?
Eh di paano itong bahay na to? Share na lang may iwan dito. Nag-uuling siya ron eh. Para mas... Yung nanay Di niya. ba may bayad naman sila doon? Hindi, ayaw niya ng... Ayaw na kasama. Sa, ano, gusto niya, may sarili din siyang ano. Ang klase yan. Gusto pala ni Romel, ano, parang sa mga manidi, lahat ng pwesto may bahay. Laking ano kasi yan, laking bundok yan. Hindi silang bumaba dito. Ayun lang yung nabanggit niya. Sabi ko, sayang yung opportunity ni Sir Edo sa'yo. Minsan lang yan. Pinibigyan ka naman ng pagkakataon para mo. Wala, saka na lang daw niya. Ang saka na yun, baka wala na yung sunod. Kaya nga, ngayon lang siya binigyan ng pagkakataon. Ayun ang sagot niya. Alam mo, medyo matigas yung ulo ng batang. Hindi basta-basta kikinig sa ano yun, sa tayo ng matanda sa kanya. Matututo na lang yun siguro pagka na ano na. Pag wala Bata na. pa naman kasi yan, 17 pa lang yun. Kaya dapat talagang i-guide ano. Kaso, hindi mo rin basta-basta may guide kasi nga, hindi siya basta nakikinig ka. No? Matigas ulo niyan pag gusto niya sarili niyang desisyon, sarili niyang pan. Hindi rin namin ma-obligasyon na kuan. Kahit yung mama nga niya, sabi niya, sayang yung opportunity ni Sir Edo sa'yo. Yung isang taon lang. Bilis niyang magsawa. Saka hindi lang ano. Pwedeng maging pang matagalan at pang habang buhay na ano, matagal na trabaho. Yung sa Isang ganun. taon, marami siyang... Saka maraming na-accomplish, maraming nararating, mabilis. Eh pag dyan, parang halos wala ka naman marating pag dito, paulit-ulit lang eh, no? Sabi ko, gusto mo pang mag-uling sa bundok? Kaysa doon sa nakakagala pa. Maraming... Marami sa yung blessing na ibinibigay. Kaya nga, sa bahay na ito. Eh dati, kita mo Pangarap rin lang yung niya to buhay eh. nila nung wala pa kayo. Talagang parang basang silog sila. Itong gantong babae, pangarap lang niya to dati. Tapos halos isang taon lang, nangyari agad, no? Hindi ko nga inaasahan na mababahayan si Romel ng ganito eh. Pero grabe, ano? Dahil sa ganun. Kaya dapat ano ko yung kakausapin ko nga naman Kung paano, hanapin ko. Oo. Kung paano, baka siguro gusto niyang mapag-isa muna. Oo. Tapos pag sakali, bigyan niyo na lang siya ng chance kung gusto pa niya. Sayang din eh. Opo. Para sa amin, sayang talaga. Eh, siya nasa kanya naman ang decision na yung sa amin. Ikaw si Rizin. Ikaw naman yata nagsabi na wag na pumasok eh. Hindi po. Hindi na. Sige na, hanapin ko na si kuya mo. Sabi daw nila Sherry, nandito daw siya. So hanapin ko na lang po siya kung saan. Naghahanap daw po siya ng gulayin dito eh. Kasi ayan nga, para sa kanilang may makain silang pamilya. At yan, nakita natin kanina yung mga yung tiyuin niya, saka yung kapatid. First time natin makita silang parehas. At may nakuha tayong informasyon tungkol sa kay Romel. So ayan, salamat sa buti natin ay nakita natin sila. Tara po. Romel! Uy! Anong ginagawa mo dyan? Ang bihira ka. Tagal kitang hinahanap, tagal ka naming hinanap. Nandito ka lang pala at naggagabi ka na lang pala. Naggagabi ka na lang. Naggagabi na lang po ako. Dito, Wala tayong gulayin eh. dito tayo sa taas at ako, putik. Kumusta po kayo lahat? Anong balita sa iyo ha? Balita. Nag-ano po ako, nagtatanim sa bundok. Tatanim sa bundok. Yun nga sabi Buti mo. po nahulim ako. Oo. Hirap maghanap dito kanina, dami, ang layo. Layo po talaga. Anong, Malakad ka pa dyan. kumusta ang buhay dito sa sa taas? Ako po, ayos lang man. Kaso lang, hindi man ako nakakapasok po sa iyo at nagtatanim man kasi ako. Yun nga May ay. problema din po pati ako sa iyo na na experience kaya hindi po ako nakapag mamaya pa sabihin ko. Marami akong marami akong katanungan na hindi nasasagot ay kaya ako na mismo nagpunta dito.
At Di po man ako makapunta po doon at alam mo naman po, mahiyain. baliktad Baliktad sa ugali mo, ikaw hindi. Si Milvin ang mahihain sa inyo. Para ka naging si Milvin Ginagaya mo na si Milvin. Hindi naman po ako ganun Kuya Edo, hindi man ako masamang tao. Ang problema lang, tayo lang po yung depekto, wala kay Milvin, wala sa akin, wala, ay ano, nasa iyo po talaga. Yung pagpapasunod mo po sa tao talaga, yun. Bakit? Ano? Ang problema po doon, ganito po kasi. Siyempre, kami nakaka-experience ng mga sa trabaho namin. Oo. Tapos, kami na taga-asikaso ng mga, ano mo. Ang gusto po namin, ang gusto po namin kay Milvin, yung utos mo po, ayos man po sana. Hindi po yung mautos ka po, mapasok ka sa bahay. Yun po, kami doon, para kaming nasasaktan naman, wala. Parang yung amo namin na hindi kami inaasikaso. Ayaw sa amin ayaw mo po bigay ng mabuting aral. Paano Marunong mabuting po kami magpusa. Kaso ang problema lang po, parang yung nautos ka po, mapasok sa bahay. Hindi na po namin naaranasan yung pagmamahal mo sa amin, kuya eh. Bakit hindi naranasan na paano? Ganito po kasi yan. Ang problema lang po doon, halimbawa, magigibat yung dala namin. Gusto mo ako magbuhat? Pinapadala. Hindi po. Hindi man. Ganito po yun. Pinapadala mo po kami, yung mautos ka lang po. Nag-uutusan mo po kami lahat. At kaming dalawa ni Tio Milvin. Yung mga mabibigat na bagay po, dadalahin na. Dapat po, sagrado po yung utos mo. Hindi po yung mautos lang. Walang, yung sa, po ay, wala siyang walang maayos na kautusan. Idadalahin na lang po namin yun. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Hindi namin alam kung paano susundin yun. Tapos yung kung ano-anong ginagawa po natin, hindi ko maayos. Kaya nahihirapan po ako. Minsan nagagalitan mo ako. Di masakit naman po yun sa kalooban po. Kaming dalawa ni Tio Milvin. At di namin alam kung anong gagawin. Nasabihin mo lang po, baga, kunin nyo yung doon, Romel, yung mga gamit natin. Hindi ko naman po alam kung yun. Hindi ko naman po alam kung kanino. Yung anong ginagawa natin. Kung kaninong mga gamit yun, hindi, kukunin ko na lahat. Minsan napapagalitan mo at hindi man yun. Yung ibinabalik ko, yung nakakapagod ko din. So ayaw mo nung masyadong, walang malinaw na nautos. Ayos kung mapagod kami. Okay nga lang po Kuya Edo, kahit kahit hindi mo na kami, doon po pala sa okay nga lang kahit hindi mo na kami bigyan ng maayos na sahod, basta makakain lang tayo sa maghapon. Yun po, yan ang kinukutob ng ng butchi. Po yan ganito kasi yan Pag na-vlog po tayo, minsan wala tayong kain. Nag-almusal naman po kami, pero tanghali, hindi man po tayo nakain. Ang po namin ito, Milvin, sana, kung pwedeng na lang sanang buwasan po yung sahod, gawin na lang natin pagkain yung tiglimang daan namin ito, Milvin, wala man po, di man namin yun, dahil, man, nahihiya man po kami sa'yo. Nahihiya kami dahil, wala man pong, wala man maisabi po kami sa'yo, ikaw ang, amo namin. Maayos na wala kami maayos na isip na ibibigay na ganyan. Hindi po namin yun ma-realize. Hindi namin masabi sa yung problema namin po. Ikaw po yung tumutulong sa amin. Siyempre po, malaki utang na loob ko sa'yo. Wala po akong masabing, wala akong masabing masakit sa loob ko po. Kahit kaunti. Hindi ko na po masabi. Kaya sabi ko, maalis na lang muna siguro ako. Nahihirapan ako. Puro problema na lang. Hindi ka lang naman ka po pala sa akin. Pasensya na. Opo. Pasensya na. Hindi ko alam Hindi ka lang naman po kuya na problema din sa mga bagay ramdam naman namin po yun. Ramdam naman namin yung problema na dinala mo. Yung sa mga pagdala mo sa amin. Saka yun sa pag-alis ko po, alam ko po yung laman ng laman ng puso. Ang isip ko po gusto man akong paalisin.
Hindi ako nagpapaalis. Sa akin lang, kapag ka nagtatrabaho ka sa isang lahat ng ano mo, ano mo, isusulat mo sa isip mo kasi syempre hindi lahat ng pinapagawa ko sa isang araw, kailangan yung tandaan, kailangan yung i-pattern sa isip niya. Ay ganito, pag malabas may mga pinapahanap si kuya. Kuya Ganun po yun kuya anong mga kailangan natin? Kagaya ng pag-charge. Minsan Alam ko naman minsan nakakalimutan. Common sense sa kailangan yung dalahin. Hindi ko na kailangan sabihin. Pag lilinis ng kasakyan, minsan may mga dumi ako nakikita. Ayoko naman magparatitingin na, oy, kailangan pa bang linisin? Kailangan ko pa bang isabi yan? Minsan minsan may mga nawawarala, minsan may hindi ko naman isusumbat kaso dapat sa tagal natin samahan, isang taon na tayo sa trabaho. Pero Dapat alam nyo na, pag sinasabi kong may nakikita ako sa video na hindi ko nagugustuhan, sinasabi ko sa iyo. Minsan napapagalitan kita kasi minsan yung kamay mo natama sa camera. opo, Minsan, yun pong mga sa ganun. mga kapanahonan po na yun. Gulo na po yung utak ko doon. Yun nga eh. Nagulo. Kaya, naiintindihan ko nalilito ka kasi, bata pa kayo eh. Pero, ayan, at least nalaman ko nalaman ko yung mo, side mo. Problema po sa iyo. Kung ganun man, kung yan mo, na nararamdaman mo, di man kita pipigilan. Alam ko man po yan. Oo. Ngayon po, nasa bundok ako, may sisimulan akong nagtatanim po ako. Nagtatanim. Kaso pag gusto mo akong pasamahin, hindi na muna ako makakasama po sa iyo. Oo. Sige lang, hindi naman kita pipilitin. Pag ganyan, edi ibabakante ko na yung slot ko para sa iba. Sige po, ikaw At po ba? yung ikaw, kung gusto mo siyempre, gusto ko desidido ka. Pag mapasok ka sa isang lugar, kailangan desidido ang loob mo. Kasi yan ang mo eh. Alam ko naman po yun sa vlog. Sa ganun. Ang inisip ko po nun, mabait si Kuya Edo, bakit na ganyan na naging ganyan yung kaisipan niya. Iba na po yung mo. Iba na po, parang dati pagkakilala ko. Dati pong pagkakilala namin sa iyo, nag-iba na po. Parang nagulo ka na dito sa lahat ng ginagawa mo. Yun po ang problema doon. Hindi naman kasi marami akong ginagawa. Hindi nyo alam yung hirap na ginagawa namin dito ay. Alam ko naman po yan sa... Yung ko, halos wala na akong pahinga. Opo, Kaya minsan, maintindihan nyo sana bilang kasamahan na sana kayo minsan ang mag-adjust para sa akin. Kasi hindi ko ibibigay ng isang bagay na hindi nyo kayang gawin. Na hindi mag-iba, hindi sobra. Kasi, syempre, mahal ko kayo bilang mga tinutulungan ko. Lalo na kayo, mga alalay ko. Opo. Alam nyo yan, hindi ko kayo, parang, dun pa lang sa pagpaano ko sa iyo. Sa ikunin kita. Tiwala ako sa iyo eh. Opo. Alam ko naman po yung Kuya Edo, pero dahil sa tiwala ko, nasira. Hindi ko na, ganun po, sa tiwala. May nasira ang isang puso, isang isip. Pasensya na kung yan ang naisip mo, At kabutihan ko po, naging masama na. Pasensya na. At siguro tayo kailangan na rin natin Mag-adjust po muna. Mag part ways dahil yan nga. Yan pala ang decision. Respeto lang. Respetuhin ko yan. Yung sa pagpaalam ko po sa iyo, Kuya Edo, talagang sinadya ko po yan, nasa chat lang magpaalam. Bakit? Para hindi mo po ako makausap ng personal, pumunta ka po dito. Sige, naintindihan ko yan. Paano naman yung pagtulong sa iyo? Pagtulong sa iyo at saka sa mo? Sa bahay niyo. Ha? Baka makaipon lang rin naman po ako, kaya ko na yun. Kaya mo na yung bahay mo? Kaya na namin po yun. Sige. Hindi naman po kami, nahihiyanap po din yan kami sa tulong mo. Sa lahat na binibigay mo po. Hindi naman po namin, ito naman po talaga dapat magtulong ng sobra-sobra kung hindi mo naman po din kayang masyadong i-suporta yun. Hindi naman kaming mapapala kung mahihirapan ka din naman po. Di man ako nahihirapan. Kasi gusto ko naman tumulong sa inyo. Kaya nga tinutulungan ko kayo kasi pakiramdam ko kayo ang nahihirapan dito sa bundok eh. Kaya po ganito ang ugali ko. Hindi naman po naglaki kila mama, naglaki po ako sa sarili kong hirap.
pinalayas nga po ko ng mama niya yung bata pa ako, nagdira ko kay Lalulo ay. Hindi mo po alam pwede kung anong napagdaanan ko din sa buhay eh. Alam ko ang hirap mo, marami na ako nakikita ng ganyan. Kaya wala akong maayos na disiplina, wala pa akong maayos na sariling isip ko lang po ang naging sandalan ko para makakaon sa kahirapan. Nagbalik po ako. Ngayon lang po nga niya ako nagbalik kila mama. Ito na po tayo doon. Kaya ano lang. Ngayon lang po ako nagbalik. Ilang taon na lang nakalipas. Hindi naman po ako talaga kila mama nakatira dati. Dahil kami watak-watak. Wala akong ama. Ano lang po ako na. Kaya nga andito ako eh. Pinag-guide kita. Malaki din po ang pagsalamat ko po sa'yo. Kahit ganyan po, hindi naman kami pinabayaan. Binigyan pa kami ng bahay. Binigyan niyo po kami ng bahay. Binigyan niyo po ako ng bahay. Kami dalaw ni Video sa kani mama. Hindi ka makapag-aral ano? Bakit? Nag-aalis ako, sobrang hirap. Bakit nahirapan ka sa ALS? Di ba Sabado at Linggo man lang yun? Opo nga, nag-aalis na ako sa ALS muna. Bakit ka nahirapan? Dapat ano mo, pinursige mo. Paano ka makakatapos niyan? Sige lang. Gusto mo makapagtapos, dapat ipasa mo yan. Kahit hanggang grade 12 lang po sana. Ako, mahal na nga po ako ngayon dyan sa ano. Maulit ka na naman. Grade 12 lang po. Kahit lang. Paano pag ano, wala ka nang tumutulong sa'yo? Kasi kay mama ka na lang mahingi, kay mama mo. Ng suporta. Kaya ko na nakadiskarte naman ako. Paano mo pagsasabay yun? May nag-uuling. Sa hapon, kahit gabi bumahakas naman akong uling. Sabay ko yung pamasahe ko. Kasi. Sige. Grade 12 lang po. Dapat naiipon mo yung mga ano. Mag-iipon ka rin dapat siyempre. Hindi lahat ng ano oras ay magagastos mo dapat lahat. Di ba sinasabi ko sa inyo? Dapat kahit pa paano ay magsatabi ka. Ay, pambihira. So, ano, Romel? So, dito na lang siguro tayo. Mag-ano. Salamat sa oras ha. Ingat kayo dito, Shershen ha. Salamat po. Sunod na lang. Yung buhay namin, binago mo yung bahay ko namin. Mag-iingat kayo dito palagi at kayo na lang magsusuportahan dito. At Pasensya naman po talaga ko ito. salamat sa lahat ng samahan. Sana ay walang samaan ng loob hanggang sa huli. Kuya. Ano pa rin tayo. Salamat po tayo. Salamat po ulit. Salamat po. Sige, ingat ka. Pag kailangan mo ano, tulong, alam mo naman kung saan ang bahay. Sige po. Kapunta lang po ako doon. Minsan makatambay doon. Pag walang doon. Sige. Sige po kayo doon. Ingat ha, ingat. Paalam. Bye-bye po.